The ICI is a commission empowered to investigate ito lamang mga infrastructure projects. So, limited yan sa infrastructure projects, hindi yan for corruption. So, mas mabuti pa rin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Mas malawak. Bakit? Specific lang flood control projects. Ang flood control scandal and controversy is rooted in Congress. Yung problema, yung corruption sa flood control is rooted in Congress. Ang ICI has no jurisdiction over Congress. So wala yan. Yung Blue Ribbon Committee, meron. In fact, nung last hearing, Senator Marcoleta was able to successfully cross the story towards Congress. Dahil yun po ang pinaalala ko sa kanila. Sabi ko, pare, pag hindi nyo naitawid ang investigasyon ng flood control sa Kongreso, walang kwenta lahat itong investigasyon natin. Dahil in-expose natin ng ang contractor, binan na natin ang mga contractor, sinibak na ang lahat na DPWH officials from secretary down to the district engineers. But the masterminds ng sindikatong kontrobersy na ito sa corruption sa DPWH are the congressmen and the legislators, dahil sila po ang merong kapangyarihan na magdala ng pondo. Nagdadala sila ng pondo sa distrito. Marami ang hawak na pera ng tao, mas maraming investments at mas maraming trabaho ang ma-generate at giginhawa ang buhay ng tao. Ang gobyerno naman, pag nilimitahan mo na ang national government, nilimitahan mo na ang kapangyarihan to dominate and have absolute control over the purse, mababawasan din po ang kanilang opportunity for corruption. But then, pagka pinalakas mo naman ang local government, ang national government naman dapat bigyan mo ng oversight functions over the implementations of the project. Ngayon, kahit po hindi pa nababago ang konstitusyon sa aking mga panukala po na yan, pero dahil budget season ngayon, kinausap ko na rin po yung ating ilang mga senador, pati si Senator Win Gatchalian, dahil si Win po ang chairman ng finance, at yung mga kasama nating ibang mga senador, sila Senator Bong, Robin, Senator Marcoleta, kinausap ko rin po sila Bato. I talk to them about, we can implement this top-bottom or bottom-to-top budgeting by giving priority and more importance to the proposals of the local government councils or the local development councils na pinapasa sa kanila. Ngayon po ata parang 30% lang ng pinopose ng local government councils ang pinopopondohan ng NEP. Ibig sabihin, 70% of our budget will now go again to national programs. And alam niyo po ba kung anong ang pinaka-popular na example ng isang national program? Yung mahiwagang, di makita at multong ghost projects. Yan po ay national programs. Dahil nagkaroon ng kapangyarihan at mayroong kapangyarihan ng national government, specifically Congress, na para mag-dictate kung saan ilalagay ang pondo, yun, napunta po sa mga mahanumalyang mga proyekto na 3 to 3 years, wala na yung pera bago pa natin mahuli, tapos baon na tayo sa utang. So, itong budget season, ngayon buwan na po ito nagsisimula ang budget season, akin pong pinananawagan at nausap ang ating mga mambabatas na ibalik na rin yung forma ng pagbabudget at bigyan ng pansin. Mas mariing pansin. Kung pwede, kasi bago nila unahin yung budget nila, o yung sarili nila, unahin muna nila yung budget ng lokal. Dahil yun ang kailangan ng tao
Yun po. At saka, Chairman, ito pong ginagawa nila na pagbuo ng Independent Commission against the flood control scam o controversy. Ito ba talaga ang solusyon, Chairman? Hindi po eh. Bagamat makakatulong to, pero bigyan ko lang ng linaw ng konteksto. The ICI is a commission empowered to investigate ito lamang mga infrastructure projects. So, limited yan sa infrastructure projects, hindi yan for corruption. So, mas mabuti pa rin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Mas malawak. Bakit? Specific lang flood control projects. Ang flood control scandal and controversy is rooted in Congress. Yung problema, yung corruption sa flood control is rooted in Congress. Ang ICI has no jurisdiction over Congress. So wala yan. Yung Blue Ribbon Committee, meron. In fact, nung last hearing, Senator Marcoleta was able to successfully cross the story towards Congress. Dahil yun po ang pinaalala ko sa kanila. Sabi ko, pare, pag hindi nyo naitawid ang investigasyon ng flood control sa Kongreso, walang kwenta lahat itong investigasyon natin. Dahil in-expose natin ng ang contractor, binan na natin ang mga contractor, sinibak na ang lahat na DPWH officials from secretary down to the district engineers. But the masterminds ng sindikatong kontrobersy na ito sa korupsyon sa DPWH are the congressmen and the legislators, dahil sila po ang merong kapangyarihan na magdala ng pondo. Nagdadala sila ng pondo sa distrito. In fact, inamin din sa hearing na bawal na nga ang PDAF, may 170 million pa. Inamin ni Toby Chanco, inamin ni Senator Marcoleta. Sabi ni Senator Marcoleta, meron yan, naalala ko yan, pag nabigyan ka niyan, masaya-masaya ka na. PDAF nga yun eh, bawal nga yun eh, hindi man item na PDAF yun. Bawal nga yun na nag-i-implement ng pondo ang legislators and it leads to corruption. Tapos in-expose ni Toby Chanco na ang mga congressman, ang dami-dami, bilyon-bilyon ng insertion. Bawal nga ang insertion eh. Diba? Doon nga nagmumula ang corruption dahil doon nag-insert, claim na yung pondo na kanila. So, yung contractor, kanila din. Yung DE, kanila din. So, ang kita at ang pera, kanila din. Naging ghost project na. Sabi nga ng isang kaibigan ko, ano ba to? Project na nga, kikita ka na nga. Ginost mo pa. Sabi nga. Anyway, ang puntos ko po, hindi ho abot ng ICI yan. So, ang mabuti pa, tuloy na lang natin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta dahil ang jurisdiction po ng Blue Ribbon malawak. Talagang lahat pwede imbitahan kasama ang Congress na very important sa issue po na ito. Dahil ang presidente hindi po in-expose ang Congress. Ang in-expose niya po contractors. Contractors who to my opinion are the lowest mammal in the totem pole. Yan po ang kanilang utusan. Pag yan ang kanilang gatasan. Pag hiningihan nila na 10% yan, 10 ibibigay niyan. Pag hiningihan 50% yan, 50 ibibigay niyan. At uutusan na rin lang ng congressman ang mga DE kung sino ang kanilang mga preferred contractors. So ang may hawak po talaga niya, kaya tinatawag ko pong mastermind dyan, is really Congress. Hindi man lahat, pero ito po ang kalakaran. Mas marami sa laki ng kontrobersya, yan po ang dapat imbestigahan. And hindi dapat nag-iimbestiga ang Congress sa flood control dahil sila nga itinuturo ng mga contractors at ng mga district engineers. So,
alam nating lahat yun that you cannot investigate your own case. Walang ganun. So, ang point ko po dyan, kaya ako sinasabi na teka lang, reset muna tayo and reform. It's better to shut down Congress and then reform. Dahil wala nang mangyayari rito sa ganitong sistema dahil yung dapat imbestigahan, yun pa nag-iimbestiga ngayon. So, yan, how do we do it? Yan po ang ating pag-usapan bilang mga Pilipino at leader ng ating bansa. Dahil para tayong dinodomina ng 300 tao at tinatakot ang 300 tao sa Kongreso. Ginagamit pa ang mga pulis, ginagamit pa ang mga sundalo. Nung nakarang araw po, mayroong mga pulis nagpumilit pumasok doon sa aming opisina at para maglalagay ng bugging equipment dahil gustong pakinggan yung aming mga pinag-uusapan doon. Private property. Buti na lang po, hindi pumayag yung mga tao natin, pero that is a crime. That is anti-wiretapping law. That is invasion of privacy. That is trespassing. And why? Because people are talking about speaking about the redress and grievances to government. Mali po yun. Those are criminal actions and should warrant and would warrant criminal liabilities. So, yan po ang point ko na, paano gagawin natin yung gobyerno, hindi mo na mapigilan kahit mga abuso na ng kapangyarihan. Nakita natin ginawa sa SMNayan, sa KOJC, kay Pastor Tibuloy, kay Pastor Presidente Duterte. Nakikita natin sa Pondo, nakikita natin sa lahat. So, samantalang hiram na kapangyarihan lang yan . Sabi nga nun, sovereignty lies in the people and all government authority emanates from them. So yan po ang aking panawagan sa mga pulis at sundalo. Just do your job, do it properly, huwag sumunod sa mga maling utos, protect and serve the people, protect and serve the people and the state. Yan po ang kanilang trabaho. Hindi ho maging mga utusan ng mga illegal na activities. Dahil alam niyo po, pag nagkasuhan, kayong mga inutusan, yun ang makakasuhan. Yung mga amo nyo, i-deny lahat kayo.